Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Atin pong pag-aralan ang kahalagahan ng Ebanghelyo at dapat itong ilahad, talakayin at ipakita sa ating buhay. Sa ating pagtitipon ngayon, ipinapaalala sa atin ang ating sinumpaang pangako para sa Ebanghelyo o ng magandang balita bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Ito ay isang mensahe na humihikayat sa atin na ipalaganap ang kapangyarihan nitong makapagbago ng buhay sa bawat sulok ng mundo. Ang salitang pag-aaralan natin ngayon ay manggagaling sa Roma at chapter 1, verse 14 hanggang 17. Hayaan niyo pong basahin ko to isa inyo at pwede niyo rin po akong sabayan sa pagbasa. Roma chapter 1, verse 14 hanggang 17. Sapagkat may pananagutan ako na mangaral sa lahat ng tao, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marurunong o hangal. Yan ang dahilan kung bakit nais ko ring maipangaral ang magandang balita riyan sa inyo sa Roma. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaililigtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinapahayag ng magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong ang pag-aaral ng inyong salita. At buksan niyo rin po ang aming mga pusong mga nakikinig nito. Salamat Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po ba sa inyo ang nakakilala kay Pablo? Sa mga hindi po nakakilala sa kanya, si Pablo po ay dating kilala bilang Saulo ng Tarso. Si Pablo ay isang tapat na Hudyo at agresibong nag-uusig sa mga sinaunang Kristiyano. Ngunit, nang ma-encounter niya ang Panginoon sa isang pangitain sa daan patungo sa Damasco, malaki ang pinagbago niya o pinagbago ng kanyang buhay, na nagbago rin ang kanyang pananaw sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang misyon. Pagkatapos, siya ay nabautismuhan at nagkaroon po siya ng hangarin na mangaral ng patungkol o nagsimula po siya mangaral tungkol sa Panginoong Hesukristo at sa magandang balitang handog sa atin ng Diyos. Si Saulo ay naging isa sa pinaka-maimpluwensyang tao sa sinaunang Kristyanismo na kilala na ngayon bilang Pablo. Hayaan niyo po akong magtanong. Kung may matatanggap po kayong isang magandang balita na pwede pong magbago ng buhay nyo o ng sitwasyon sa buhay nyo o sa iba pa, ito po ba ibabahagi ninyo? O aakuin na lang o sasarilihin na lang po natin? Alam niyo po, kung ako po ang tatanungin, ibabahagi ko po ito. Hindi po dahil sa mabuti po akong tao, kung hindi rin po ako magaling magtago ng sikreto. Isa na po siguro to sa pinaka pangit kong qualities, no? O pwedeng sabihin ng iba na hindi ako pwedeng pagkatiwalaan ng kahit anong sikreto. Sabi nga ni Ian, kung merong pasmadong kamay, meron naman po akong pasmadong bibig. Hindi ko naman din po sinasabi na hindi po ako madamot. Kung tutuusin nga po, ako'y isang madamot po. Madamot po ako. Pero katulad po ni Pablo, nang naranasan ko ang kapangyarihan ng Ebanghelyo o ng magandang balita, ito ay nagbigay sa akin ng matinding pag-asa. Kaya hayaan niyo po na pag-aralan natin
ang naging resulta ng magandang balita sa bawat puntong inihanda ko sa inyo. Unang punto po, ang obligasyon at pananabik na ibahagi ang magandang balita. Ganun na lang, nagbago ang buhay ni Pablo nang ma-encounter niya ang Panginoon. Tinanggap ni Pablo ang kanyang bagong pagkatao bilang tagasunod ng Panginoong Hesus ng buong puso. At tinalikuran niya ang kanyang dating buhay bilang mauusig ng mga Kristiyano o mga tagasunod ng Panginoon. At naging isa siya sa ma-impluwensya pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo o ng magandang balita. Si Pablo ay nagkaroon ng matinding obligasyon at hangarin na ibahagi ang ebanghelyo sa kapwa niya Hudyo at sa mga Hintil. Dahil siya mismo naranasan niya ang makapangyarihang pagbabago na dulot ng ebanghelyo o ng magandang balita. Huwag po kayong mag-alala, dumaan din po siya sa maraming paghihirap at pag-uusig habang naglalakbay siya sa kanyang mga misyon sa paligid ng Roma. Lahat ng ito sa ngalan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang naging resulta ng magandang balita sa buhay ni Pablo. Na siyang dating umuusig sa mga tagasunod ng Panginoong Hesus, na siya naman ngayon ang inuusig sa ngalan ng Ebanghelyo. Kaya katulad ni Pablo, dapat din natin tanggapin ang ating bagong pagkatao bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo ng buong puso. Talikuran ang dating buhay natin. At dahil dito, magkakaroon din tayo ng parehong obligasyon at responsibilidad. Dahil tinawag tayong mga ambasador ng salita ng Diyos. At dapat natin kasabikan na makita kung paano binabago ng kanyang magandang balita ang bawat taong makakasalamuha natin. Ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang kanyang sa kanyang mga disipulo. Pinagkatiwala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo ang paggawa o pagpapalaganap ng magandang balita sa bawat sulok ng mundo. Kabilang dito, ang pagdidisipulo, pagbabautismo at pagtuturo sa kanila na sundin ang kanyang mga turo. Binigyan din dito ng dakilang komisyon ang responsibilidad ng mga mananampalataya na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Kaya wag po natin ipagdamot yung pag-asa na meron po tayo ngayon. Wag po natin ipagdamot yung kaligtasan na natanggap natin sa pagtitiwala sa Panginoon. Dahil wala po tayong inambag dito. Ang tanging inambag natin dito ay magtiwala tayo sa Diyos na nagsakripisyo ng kanyang buhay at nagbigay ng libreng regalo para sa ating lahat. Kaya nga po sinabi nga din po sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito po yung isang napakagandang utos na galing po sa Panginoon. Pinagkatiwala niya po sa atin ang isa sa pinakamahalagang mensahe o love letter niya sa sangkatauhan. No? Kaya ganun na lang kahalaga ang magandang balita. Ito ay isang tawag na ayon sa pansamantala nating buhay dito sa mundo at ang magiging resulta ng ating pananampalataya. Hayaan niyo pong basahin ko ang sinasabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27. Dudugtong ko na rin po ang verse 28. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan,
at pagkatapos nito'y paghuhukom ng Diyos. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Hahayaan niyo po ba na pagbalik po ng Panginoon, na may maiiwanan na mahal, may maiiwanan tayo na mahal natin sa buhay dahil hindi nila nakilala o hindi nila na-encounter ang Panginoon dahil hindi natin to ibinahagi sa kanila. Dapat natin pahalagahan ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Hesus na ipangaral ang magandang balita sa lahat po ng tao. Sabi nga po sa Marcos chapter 16 verse 15, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sa lahat po ng tao, sa kaibigan, sa pamilya natin, o sa katrabaho natin, o sa mai-encounter natin sa lahat ng area ng ating buhay. Kaya mga kapatid, kaya mga nanay, inaanyayaan ko po kayo na simulan niyo po ito sa maliliit na pag-uusap. Sa pagbibuild po ng relationship sa mga taong nai-encounter nyo, na makita nila sa buhay natin ang pag-asa na ibinigay ng magandang balita. Kaya talakayin natin to sa ikalawang punto. Paglalahad, pagtalakay, at pagpapakita ng Ebanghelyo. Ang ating buhay ay dapat maging salamin na sumasalamin sa diwa ng Ebanghelyo o ng magandang balita. Ilahad natin ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Talakayin ito sa pamamagitan ng ating salita. At ipakita sa pamamagitan ng ating aksyon. Sa paggawa nito, kinakatawan natin ang pag-ibig, kabutihan at habag ng Panginoong Hesus na nagpapaabot ng kanyang biyaya sa lahat. Biyaya o grasya para sa lahat, hindi po para lang sa atin. Kaya iisa-isahin ko. Paglalahat ng Ebanghelyo o displaying the gospel or displaying the good news sa buhay natin. Paano ba natin ito mailalahad sa iba? Ang ating buhay dapat ay maging larawan ng makapangyarihang pagbabagong hatid ng magandang balita. At purihin natin ang Ama sa langit sa pamamagitan ng mga gawang pagmamahal, may kabutihan at habag tulad ng inutos ng Panginoon sa atin. Sabi nga po sa ikalawang Korinto, hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso. Sapagkat ang pamumuhay ninyo ang parang sulat na nakikita namin o nakikita at nababasa ng lahat. Sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat ng nakikita at nababasa ng lahat. Kung titignan nyo po ay napaka-powerful po ng salitang ito. Na dapat sa pamumuhay natin nakikita ang pagmamahal ng Panginoon. Sa buhay natin nakikita ang pag-asa na nanggaling sa Panginoon. No? Dahil maraming magtatanong, ano bang meron sa'yo? No? Kaysa po pagchismisan natin yung mga kapitbahay po natin, pagchismisan po natin yung magandang balita. Eka nga po ng iba, ang Pilipinas na po siguro ang may pinakamaraming CCTV sa buong mundo. No? Mga Marites, kamusta po kayo? Hayaan niyo pong pagpatuloy kong basahin ang Mateo chapter 5, verse 16. Sabi po dito,
Ganoon din dapat ninyong gawin na paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Sabi rin po sa unang Juan, chapter 3, verse 18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa ang na tunay tayong nagmamahalan. Napaka-importante na hindi lang po natin to ipinapakita na mabuti tayong tao, na punong-puno tayo ng pag-asa, kung hindi pati sa ating mga gawa, ipakita po natin to. Hindi po ibig sabihin na to na pag nasa harap tayo ng maraming tao, ay nagpapakita ng tao tayo na tayo ay mabuting tao, na tayo punong-puno ng pag-asa. Ang ibig sabihin lang po nito na mabuhay po tayo na sumasalamin sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Ganun lang po kasimple. Kaya hayaan nyo pong talakayin naman po natin o talakayin naman natin o hayaan po nating maging talakayin natin ang ebanghelyo. Sorry po, nabubulol na naman po ako. Mapa-live o mapa-recording, bulol pa rin po ako. No? Pagtalakay ng ebanghelyo o ng magandang balita. Ang pananabik ni Pablo na ipangaral ang ebanghelyo sa mga taga-Roma ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipaghagi sa makabuluhang pag-uusap o sa makabuluhang kwentuhang tungkol sa pananampalataya. No? Meron na po ba kayong na-encounter na kaibigan na nagtatanong siya, ano bang meron sa buhay natin na wala sa kanila? Ano bang meron sa'yo ngayon? Bakit punong-puno po tayo ng pag-asa? No? Kaya sinabi rin sa atin, tayo ay tinawag na laging maging handa na magbigay ng sagot sa lahat ng humihingi sa atin, na ibigay natin ang dahilan kung saan nanggagaling ang pag-asang meron tayo ngayon. Hayaan niyo pong basahin ko ang unang Pedro, chapter 3, verse 15. Alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handa magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa nyo. Diba, napaka-powerful na dapat tayo ay laging handa na sagutin kung saan nanggagaling ang pag-asang ito. No? Kung tatanungin niyo po ako, napakadali lang naman po i-share ito. Kung babalikan po natin ang mga pinag-aralan natin dati ng salita ng Panginoon, marahil po marami sa inyo ang hindi nakakabisado ng John 3:16, pero napakadali lang po nito. Sabi po dito, dahil po sa pagmamahal ng Panginoon o ng Panginoong Diyos Ama sa buong mundo o sa sanlibutan, inaalay niya ang kaisa-isa niyang anak upang kung sino man ang magtiwala dito sa anak ng Panginoong Diyos ay hindi makakaranas ng kamatayan, kung hindi magkakaroon ng libreng regalo na buhay na walang hanggan. No? Kaya sabi nga, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whoever believes, ang sino man maniwala, shall not perish but have eternal life. Diba? Napakasimple lang po ng sagot ng pag-asa. Tayo po ay kailangan lang po natin na alalahanin na ang tanging sagot sa lahat ng problema ay ang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay. Kaya importante rin natin basahin ang sinabi dito, dapat ipinapakita natin sa lahat ang Ebanghelyo. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang hanay sa paniniwala, kung hindi isang paraan ng pamumuhay na sumasalamin dapat ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya hayaan niyo pong basahin ko ulit ang sulat na galing po sa Galatia chapter 2 verse 20. Namatay ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kung hindi si Kristo na. Ipinamumuhay kong
Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Isipin niyo po, ganun na lang po kahalaga o ganun na lang po ang naging resulta sa buhay ni Pablo. Kaya siya nagkaroon po ng talagang kagutuman o ng obligasyon o ng kainitan na ibahagi ang salita ng Panginoon. Dahil naranasan niya po ang pag-ibig ng isang ama na nag-alay ng kanyang anak para sa kapalit ng kasalanan natin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng sinabi niya dito. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, nagmahal sa iyo, nagmahal po sa lahat, at nag-alay ng buhay niya para sa atin. No? Napakaganda po ng sulat na to ni Pablo. Nako, hindi po sa pagmamahal ng anak at pag-aalay ng kanyang buhay, hindi po natin mararanasan itong pag-asa na meron tayo. Hindi po natin ma-visualize kung ano ang kinabukasan natin. Na ba pagkamatay po ba natin, sino po ang haharapin natin o kung kanino po tayo nakaharap? Pag namatay po ba tayo, total blackout na lang po ba? O kung pag namatay po ba tayo, baka nagtataka po tayo po'y nasusunog na sa kadagat-dagatang apoy dahil hindi po natin nakilala o hindi po tayo nagtiwala sa iisang tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo. Kaya wag po nating hayaan na hindi po makilala ng ating mga pamilya, ng ating mga kaibigan ang Panginoong Hesukristo. No? Hayaan nyo pong i-share nyo po yung pag-asa na meron kayo. Wag po nating ipagdamot to. Kaya ngayong hapon pong ito, hayaan po natin i-representa natin ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi po ang ating sarili. I-representa po natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Inahalimbawa din ng Panginoong Hesus ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang pagkilos o paggawa sa pagpapakita ng awa sa mga nawawala, pagpapagaling ng may sakit, at pag-aabot sa mga itinakwil. Sabi po sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19. Sabi po dito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo na lumakad sa kanyang mga yapak, magpaabot ng biyaya, pagpapatawad, at pakikipagkasundo sa iba." Sinabi rin po sa Efeso, ito na po yung last verse bago po tayo magtapos. Sabi po sa Efeso, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Tandaan po natin, no? Alam ko naman po lahat po tayo ay sa isang punto ng ating buhay ay may nakaaway na. Nagtampo na rin po tayo. O ngayon, kung meron po tayong mga hindi pagkakasunduan, hayaan po natin na tayo po yung unang magpatawad. O tayo po yung unang humingi ng tawad sa mga bagay na alam naman natin na hindi po natin sinasadya.
na gawin, no, sa kapwa natin. Kaya nga po, isa po sa pinakamahalagang utos ng Panginoon, kung tatandaan ninyo, una ay mahalin natin ang Diyos ng buong buhay natin. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Paano natin to maipapaabot? Kung hindi natin, paano natin gagawin ang utos ng Panginoon kung hindi natin sisimulan sa pagpapatawad? Kaya sa hapong ito, ganito natin dapat i-demonstrate o ipakita sa lahat na tayo po yung tunay na nagmamahal at tunay nating isinasalamin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Konklusyon po, sa ating pagtatapos po, habang pinag-iisipan natin ang kahalagahan ng magandang balita, piliin nating ilahad, talakayin at ipamuhay ang katotohanan na ito. Naway ang ating pagkilos ay magsalita ng mas malakas kaysa sa ating mga salita, na humihila sa iba sa mapagmahal na yakap ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pagmamahal. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pag-asa. Kaya simulan po natin to sa pagkilos, no? Ng paglalahad, pagtalakay at ipamuhay natin ito. Hindi lang po tayo naging Kristiyano sa salita. Naging Kristiyano tayo dahil natanggap natin ang magandang balita ng Panginoong Diyos. At inilalahad natin to sa lahat dahil ganun na lang yung obligasyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Hesukristo. Nang matanggap nila ang mapagmahal na yakap ng Panginoong Hesus. Kaya ito po isang hamon na humayo tayo ng buong tapang o ng may tapang dahil alam natin na tayo ay ambasador ng Panginoong Hesukristo. Na inatasan niya ipahayag ang kanyang ebanghelyo o magandang balita hanggang sa dulo ng mundo. Mga kapatid, ngayon binibigyan ko po kayo ng bagong misyon na katulad ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na maging matapang tayong i-share yung pag-asa na meron tayo, i-share yung pagmamahal na natanggap natin sa Panginoon. No? Huwag po nating hayaan na mawalay po o magkaroon po tayo ng regrets na hindi po natin makasama ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan o ang ating mga kapatid, mga anak, tatay o nanay sa piling ng ating Ama sa Langit. Kaya ngayong araw pong ito, hayaan niyo pong manalangin tayo na itong tawag ng pagkilos o tawag sa atin na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon, ay magkaroon tayo ng buong puso na gawin ito. Magsimula tayo sa maliit. At ito'y biglang lalago na lang. Kaya manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa pag-aalay ng inyong buhay para po kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, enable niyo po kami na ma-share to sa aming mga makakasalamuha sa aming buhay, Panginoon. Dahil ito yung pinagkatiwala niyo sa amin. No? Dahil ipinangako niyo rin po sa amin na makakasama namin kayo saan man kami magpunta. Na isasalamin namin ang pag-ibig niyo dahil buhay ang salita niyo sa buhay namin, Panginoon. Kaya Panginoon, hayaan niyo po ito yung isang deklarasyon ng aming pagpupuri sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na ma-share ang pagmamahal o magandang balita sa buhay ng iba. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal, sa inyong awa at biyaya sa buhay namin, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa pakikinig. Sa susunod naman po, kita-kita po tayo. God bless po sa lahat.